Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dinagsa ang unang araw ng pagsusumite ng kandidatura sa ilang lugar sa bansa. Muli namang nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sumunod sa mga patakaran para sa halalan. Narito ang ating balitang A to Z. Nabigla maging ang Commission on Elections sa mataas na bilang ng mga Pinoy na naghain ng kanilang kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa unang araw ng filing period ngayong August 28. Bukod kasi sa holiday ngayong Lunes, dinagsa ang filing dahil sa paniwala ng ilan na swerte ang petsa ngayon. Gaya na lang sa SM Manila. Kami po, alas 3 pa lang nandito na. Nakikiusap kami, salitan. Inuna po uli nila yung senior po ulit. Dito pa lang, pag-akit pa lang namin, masikip na. Hindi na kami makapasok agad. Wala man na nag-a-assist ng mga COMELEC sa amin. Hindi namin alam kung saan magpwesto. Hindi alam kung saan District 1, District 2, District 4. Mga titig yung District 4 sila, pero pila ng District 2. So, ini-insist nila, kanina pa raw sila, ba't mali pila nila? Nahilo lang ako, nagpawis. Dahil sa daming tao, sobrang marami. Ginagawa po namin lahat ng paraan para makontrol yung crowd. Pero nag-uunahan po talaga. Dahil sa dami ng aplikante, maagang nagpatupad ng cut-off ang Manila COMELEC District 1, 2 at 4. Halos pang 3 araw na raw kasi ang bilang ng mga gustong maghain ng COC at hindi ito kayang iproseso lahat. Hindi lang namin na-anticipate na ganito kaagad kadami sa unang araw ng filing ng Certificates of Candidacy. Bubuhos yung mga kababayan natin. Ang dami nila pero nakakatuwa dahil isa lang ang ibig sabihin pinagkakatiwalaan nila yung proseso. Samantala sa Taguig City, naging maayos naman sa pangkalahatan ng proseso, maging para sa mga barangay na apektado ng paglilipat ng jurisdiction mula sa Makati. Okay naman po ma'am kasi susundin natin kung ano yung deklarado ng mga namumuno. Sana maibalik yung bigas sa mga elementary. Kasi hirap na hirap ang mga magulang. Ang mahal ng bigas ngayon 56, pinakabababa, 52, 53. Ay hirap na yung mga mamamayan. Muli namang nagpaalala ang COMELEC ukol sa mga paglabag, partikular na sa mga tatakbo sa SK pero overage na o lagpas 24 years old pagsapit ng October 30. Kanina, merong nahuli dyan sa Manila. Pinakita pa yung kanyang birth certificate. Nung ma-countercheck, hindi naman pala totoo. Pasensyahan na lang po. Mapapailan namin ang kasong falsification, tapos at the same time, perjury pa yon. Muli ring nagpaalala ang komisyon sa pag-iral ng gun ban at pagsimula ng COMELEC checkpoints. Ngayong opisyal na ring nagsimula ang election period. Gayon din laban sa mga nangangampanya bago pa man ang simula ng official campaign period sa October 19. Premature campaigning po. And yan po ay may kulong na 1 hanggang 6 na taon. At the same time, yan po mga magkakalaban, baka pwede magbantayan na lang po. I-report niyo po kagad sa COMELEC. Bukod sa COMELEC, nakiisa rin sa unang araw ng election period ang iba't ibang local government officials at kapulisan na tiniyak ang pagpupursigi para sa isang malinis, maayos at mapayapang halalan.